Tama. Yeah. Check mo lang sa, sa, sa TC set. Yung the region above. Okay. Sorry. Hindi pala 27, no? The region bounded by y equals 4 minus x squared. Sorry. Yeah. X equals 1. X equals and the curve. So exercise 24 pala to, hindi 27. Kasi same region as 23, pero ang gagamitin natin yung inscribed rectangles. So 4.4.20. So 20. So this is 4.4.24. This is 23, then 24. So kung before, inscribed rectangles, ngayon circumscribed. Then, okay ko na yung graph. So circumscribed rectangles. So same region as 23, pero circumscribed. So yung nth approximation. First, say natin, it's delta x. Xn. So x1 is... Wait. Di mo po ito? Transformation. Hindi. Ayun, ito. Yan. So same graph, pero iba na yung partition. Hindi, same partition, pero yung gagamit yung point of evaluation iba. Kasi circumscribed eh. So xi
circumscribe rectangles. Parang wala. Ayaw rin yung X. Pa yung F. Plus. Nice. Over 6. Plus minus 2. Man, XI pareho. Remember pa pong ibang different formula for circumscribe? Saan tingnan mo yun, no? Nung ginawa mo yung inscribed, anong point mo ini-evaluate sa bawat rectangle? So dito, pag circumscribed, yung kabilang side yung ginagamit. Labo. So magbabago yung I, yung xi, hindi pwedeng 1 plus I over n. Kasi when I equals 1, dapat maging x1 is equal to 1. Diba? So, based dun sa figure mo, pero yan, nag-evaluate, pag ganyan, nag-evaluate yan dun sa kabilang side ng first rectangle.
So hindi siya hindi yan yung pang inscribed, hindi siya pang circumscribed. Pag yan yung ginamit mong XI, yan yung gumagana for inscribed lang. This time kailangan natin circumscribed eh. So dapat kung kung before ginagamit natin yung right value ng x ng rectangle. Ngayon, kailangan natin gamitin yung mga left values. Which means, when I equals 1, dapat maging, maging 1. Dapat when I equals 1. So, so say x1, x2, and okay, yan, di ba? Yan yung inscribed. pero pag tingnan mo yan, pag circumscribed, tingnan mo yung ginagamit na x, yung unang x1. Okay. So 1 pa rin. 1 pa rin. 1 plus. Okay. Ano ba? What was I? No. 1 plus, ano ba? So 2 na. 2 over something. 2 over... Hindi. Tama yung tama pa rin na yung delta x is 1 over n. Pero tingnan mo yung multiplier. Yung 1 plus 1 over n times, hindi pwedeng I. It should be something else. Opo. So, ito, 2 over 2. 2 over n. Ayan. So, ito naman. Hindi siya 2 over n. Diba yung thickness nung buong interval ay 2 minus 1? Opo. Kaya ano yun 2 minus 1 divided by n para makuha mo yung thickness ng bawat rectangle. Ang pinagkaiba lang, instead of starting at the right-hand side of each rectangle, in-evaluate mo ngayon yung x at the left side. So, kung dito, 5 plus I over n. So, I need more. Hindi, wag yan. Remember, hindi ko... sorry, but... Hindi, copyhin mo yan, yung expression mo for... Copyhin mo yung expression niyan dyan for contrast. Tingnan mo yung So, kung yung x ay kanina, 1 over n plus times 1 plus I over n. So dyan, para ma-evaluate mo sa left-hand side. So, hindi pwedeng dapat 1 lang yan. So, this is actually x2. Oo. Ayun pala. Hindi for x2, hindi I minus 2. So, I minus 1 there. Okay, it works. So, I minus 1. Ayun, so fn1 I was... Okay, ngayon, before you do the computation, tingnan mo, this is dito yung circumscribed, yung xi natin 1 plus 1, I minus 1 over n. Tingnan mo yung sa kabila. Yung other problem, yung y equals x squared. Ano yung expression niya for xi? Ano yung ginagamit niyang side ng rectangle? Kaya importante for circumscribed and inscribed, alam mo yung graph. Or alam mo at least kung increasing or decreasing function siya. Kasi yung correct expression for xi, dependent kung circumscribed or inscribed at kung increasing or decreasing yung f. Okay, sige, tuloy mo muna yan. So,
Q. So, yung examination mo na. So, We get to see. this formula times 1 over n. Okay. One plus expression. 2n plus 1. Black. Okay. So, times ano po na? Times 1 over n yan. Okay. Mm. For that. Okay. So, pala yung thought something was missing ko. Ito lang. Times 1 over n. Okay. Mm. So times minus mamali siya. Plus 1. Plus 1/3.
Square. Let's U. Ayos na. Farm lang. Twenty-five, 26 tayo. Security. Region. To the left. Through. Up and down. See this one. Hmm. Mhm. Ah,
Gawang. Ano yan mo? Gawang. Nawala lahat. Ano yan mo? Parang nag-double po kayo. Ewan ko ano nangyari. Nag-crash siya eh. Weird. Ang ginawa niya, at least ang nangyari, sinara niya lahat, tapos na-log out ako. So nag-log in lang, tapos bukas ulit. Kaya lang lahat ng sinulat ko nawala. Oh no. Nag-crash my Kaya, computer. Anyway, so, wala. Paano to? What did I do? Laki pala po ng, tawag ni, ganito, expand, tinan mo yung, balik ka dun sa starting point mo. Instead of expanding one, yung di ba, yung in-expand mo yung 1 plus I minus 1 over n. oh, Mag-regroup ka muna bago ka mag-square. Isulat mo yung nasa loob ng parenthesis as 1 minus 1 over n sabo. plus I over n. Yung sa a sub n, tinan mo. Isa Yung pa nasa yun. loob ng square, Ah, mag-regroup ka. hanggang Kasi alam. panggulo yung mga I minus 1 eh. So, I minus 1 magiging 4 minus, So open parenthesis, 1 minus 1. 1 minus 1 over n plus I over n well, in the try, no? square. Mm-hmm. Tapos, yung 1 minus 1 over n, yan yung gamitin, yan yung isang group. So, 4 minus, So, 1 minus 1 over. tapos yung so mangyayari, 4 minus, okay, so 4 minus, open parenthesis, Okay, so, wait, kailangan ko ng braces. Yan ang pagbanat drawing it. So, minus 2 9 over 9. Bakit? Kailangan pala. So, 1 so, gagawin ko po muna na. this is 25. Let's highlight natin yung picture. To the left. So, hinihingi, circumscribed. Yeah. Masimple yan yan eh. So,
Okay. Expand all of this? Hindi. I can keep it as is na lang po, no? Oh. I can keep as is. Ay. Copy, paste. Ang ginagawa ko yun, ginagroup ko into terms na ano eh. Kasi hindi naman po siya in the end, it will be this, ano. Oo. So, Yung mga terms sa ano yung may coefficient, may coefficient ng ginagroup ko in powers of I para mas madali. So this becomes n. It's not n square ito. Square. Integral natin ay 0 to 1.
Kaya pala hindi na gumagana yung bat, yun ako magsasabihan. Hindi na siya gumagana. No. Strong. So, dapat may strong. Kaya hindi lumalabas sa mga exams eh. Kasi marami mga estudyante at their first encounter nagkakaproblema sa setting up ng mga ganyan. Tama ba po? I'm not sure. Because, Well, di ba yung ano, minus, tapos minus, tapos nun, pag kinuha mo na yung sum, di ba? Pagka, yung first term magiging n. Yung second, n times n plus 1 over 2. Tapos yung third, n, I think n plus 1 times 2, n plus 1 over 6, di ba? So, mukhang tama naman. So, substitute mo na. Sum from I equals 1 to n is? no. So, ano ko lahat na. So, yung dinistribute mo na 1 over n dun sa first term, maka-cancel out. So, basta dito, 1 is n lang. 4n. So, 1 over 1 square. Minus. So, hindi, sulat mo muna. 2 over n square times 1 minus 1 over n times, para klaro na sinimplify mo lang yung, yung second. So, n plus 1 over 2. And then yung third term, That's it. And may cancellation here. Ito pa. Minus.
Okay. And then regroup and then take the limit. I'm gonna take a little bit of this. Oh no. So anyway, Yung kaya natin kunan ng limit, 'di ba, yung 1 over n, 1 over n square. So gusto mong gawin, i-rearrange so that wala kang positive powers of n. okay, so -1. Mhm. Basta pick out na lang mo lahat ng may over. Zero. Oh, yun pala, 0. Passive lang pala. Hindi. Teka. Oops. Yung n, meron kang n plus 1 over n eh. N plus 1. Oh, okay. Yun So, lang. N plus 1, ano ba yung N plus 1? Oh no. Okay, so ano ba yung N plus 1? Ipa-absorb mo yung ano, yung 1 over n sa n plus 1. 1 plus 1 over N. So, 1 yun. Times 1. So, ito, tsaka ito. Okay. Minus, Maggawa ka ng extra line para ipakita yung process na yan. wala ba? So, lagi ko Yung lang. inabsorb at ano. Kasi, so, 1 minus 1 over n. Tapos yung next term ay okay, same thing. So, ipa-absorb mo. 1 plus 1 over n. 2N. So, 2 plus tapos 1/6. Okay, so din. Yan. Saka kumuha ang limit. 4 minus 1 squared. 4 minus 1 minus 1 third. 8 thirds. Tanan, okay. So, Kaya, wait. Ano ulit? Ha? Baba ka dun sa ano, yung pag-simplify mo, yung sum mo. 4 minus 1 minus 1. 1, 2, 2 minus 1 third. 5 thirds. 5 thirds. Okay mo. Ayan. Okay, finally. Okay. Ngayon, yung next, yung 26.
So, ibang region yung tinitingnan dito. Kung kanina, to the left, to the right, ngayon, to the left of the line x equals 1. To the line x equals 1? Mm, Hindi, oh, 4.4, yung 4.4.25. Tingnan mo. so ito daw. So ito dapat. Move here. Ano, wait. Move kaya po ito. Ne-click mo lang yung figure. Hindi mo. Kasi, kailangan, yun lang yung kailangan mo. Hindi mo kailangan yan. Oh. So, grid. Yung figure lang, without the color. Kasi yung color, hindi mo rin kailangan kasi ibang region eh. Sa 4.4.25. So same graph, pero yung region of integration ay x equals 1? basahin mo yung statement. X equals 1. Or hindi, isulat mo yung isulat mo yung buong statement ng 4.4.25. Okay, so lagi ko na lang yung ano na 22. So for this, 24 po ito na. Mm-hmm. So same graph as exercise 23, pero ang bounds ay the region above the x-axis and to the left of the x equals 1. Okay, so Okay, so dito, 26. kaya kailangan, sorry, kailangan ko ayusin yung calculation ko. Right, To the left. to the right, to the left of the line x equals 1. Kaya, may graph ko na lang to. Y equals 4 minus x squared. Tapos x equals 1. Mas interesting siya. So ito daw po, area na to. Teka, sorry, pinokopya ko pa yung graph sa Desmos. Ano yung area? Pi shade? Ito mo. Baga, ito mo. Teka, wait, sinabi, the region above the x-axis to the left of the line x equals 1 and the curve 4 minus x squared. Yan yung boundaries. Okay. Wait mo. So, okay. Oh, yes. Move. Oh, ganun na.
Okay. So, yan daw na area. Mhm. Tapos, set up ko rin. So, so delta x is inscribe it. Ang evil niya. Oh, so kailan nata po 2 regions kaya? Mga siguro, Oh, kailangan mo ng 2 regions. So, i-cut mo siya into 2 regions. Tapos may dalawang sums. So, gagawin natin. Gamit lang tayo ng color code na lang. So, yung isa, yung green area, para sa yung yellow area ito. Kasi gusto natin inscribe rectangles eh. Bounded by the x-axis yung bounds, no? So, split natin into 2. Hindi siya 3 over n. So, yung yellow region. So, yung negative, so, kailangan natin gawin dyan yung from -2 to 0 tapos sa 0 and to, then 0 to 1. So, dalawang sums yan. So, ano yun eh. I think mahirap nang gawin na isang expression lang for xi yan. Kasi dahil nga doon sa fact na dadaan na magpapalit nag, ng behavior yung function mismo. So, yung expression for the circumscribed, kailangan bago i-modify. So, instead, gawin mo siya na, na yung limit ng area from -2 to 1 and from 1 to 2. So, 3. Tapos, kung gusto natin, tapos ang gawin natin, gusto natin equal divisions. Which means, kung may subdivision tayo from 0 to 1, gusto natin,
Sige. So, yung gagawin natin dito yung inscribed rectangles from -2 to 2 before we take the limit. Gusto natin same thickness. So, medyo involved siya. Hindi siya easy problem. Tama. So, ano ko muna, let's say, ito daw, ready. Yeah. So, red region, tapos although ang ginawa ko dyan yellow and green eh. Okay? So, tapos magsisimula ako sa dun sa thinner region. So I'm going to start with the thinner region. So green in my diagram. This is going to be 1/n. Yung thickness. Tapos, yung xi to the left. So that means 1/n times I minus 1. Tapos I runs from 1 to n. And then f of x of I So this will look like A1, A2, to A sub n. Sum to n of 4 minus n. Tapos yung sa region 1. So gusto natin same thickness. So that means yung summation index ko. So delta x is still 1/. N. Sa hanggang 2n. Tapos -2 plus 2 2n.
So, teka, gusto natin na, ganito yung yung goal natin, isulat yan as a sum, two sums, tapos each term will represent the area of a rectangle with the same thickness. So gusto natin yung thickness ng rectangles para sa sum sa -2 to 0 at 0 to 1 pareho. So yun nga. So kung 2 over n sa isa, ano nga? So kung same ito nga. Mhm. Yung delta x naman sa from 0 to 1 magiging Okay. So, 1 over n nga. So, 1 over n. Hmm. okay. Uh, So, sige, ganito. Yung delta x na yan yung thickness from 0 to 1. so let's say dito, okay. Okay, ngayon, we want to use that same thickness sa -2 to 0. Mhm. So, So, ilang delta x yan? ano 0 x, wait. Inscribe area po, nasa top right yung kukunin. Okay, so dito yung x1. So, ano daw, one over n, and the what x1 is here. Okay, so kung 2 over n, hindi. So, dapat one half over n, 1 over 2n. Hindi, Mm, gagawin natin dyan ay pareho ng summation index, sum over I, mukhang 1 over 2n works po. tapos nun, ang mangyayari, yung naman, yung endings ng bawat sum mag-iiba. Okay, so kung 3, Pag 0 to 1, hindi pwedeng ganito. Let's say, tingnan mo yung mangyayari. From 0 to 1, let's say ang subdivision ay 2. okay. So, Ilang dapat divisions ang kailangan mo para dyan 4, sa 4, di ba? hmm, okay, so dito sa green, 1 over n siya. Wait, ano bang color nito? Gray. Gray pala, okay. So, nagawin ko kaya itong green. Yan. Yeah. Okay. I always thought that was green. Anyway, so kung ano pala, uh, 2. Okay, so x1 dito. Okay, tama naman na 1 over n siya. So, kung dito naman sa, 2. So, So, kung ilang 1 over n from -2 to 0? 2. 2. Nga ba? So, about gawin. Hindi, dito. Sorry. Ilang 1, sorry. Dun sa when n is equal to 2, from 0 to 1, dalawang 1 over 2. Dito naman po yung for Dapat 4. Di ba? Para mabo. same thickness silang lahat. Four over n. 4 over n. Hindi, pareho, same thickness yan. 1 over n, 1 over n. Pero yung sum mo has to go from, instead of from 1 to n, Okay, 1 to go 2n dapat yung sum. numerically. So, x1 equals 1 half. Dapat for this one. Hindi, sige, ganito. Gawin mo muna yung subdivision na
delta x equals 1/2. I-trial and error muna. So yung first term, para maging inscribed rectangle, nagsastart tayo sa negative, inscribe ba, circumscribed? Inscribe mo. Inscribed rectangle. So ang inscribed dapat nasa loob. So ngayon, tingnan mo yung case na n equals 2. Ano yung x1? So, for n, yung n equals 2, that's the number of slices dun sa 0 to 1. X2. Dapat ganyan. So, 1/3. Ganito. Punta ka sa yung 0 to 1 muna. Slice mo into equal slices. 2 slices lang. So, yung thickness is going to be 1/2, di ba? Opo. Ngayon, same thickness ng slices from negative 2 to 0. Ilang slices dapat yun? 4. 4. Ay, hindi. 3. Hindi, 4 yan. Meron kang from negative 2 to something. Pero dyan, 0 yung evaluation. Pero ano yan eh. So, dapat may 4 na terms ka. Ngayon, paano mo i-express yung term dyan? Teka, I may have to, I think kailangan ko umalis ng 5:30 kasi meron akong kailangan kong I think kailangan kong magpunta ng CR. Ay, opo. Pero so we'll try to do this at least para masara lang natin tong part na to. So, tingnan mo yung so yung thickness, kung 1 over n, so mangyayari, meron tayong 2 sums. All of them will have a thickness of 1 over n. Opo. Ngayon, ang pinagkaiba lang ng dalawang sum sa kakailanganin natin, yung isa, yung from 0 to 1, yung sum natin ay from I equals 1 to n. Yung sa isa naman, yung from negative 2 to 0, yung sum natin, instead of running from I equals 1 to n, kasi ang thickness natin 1 over n, di ba? Kailangan natin kumuha ng ilang slices? 2n. Opo. So, di ba, kung 4 slices yung sa ano lang. So, hindi pwedeng, kailangan palawasan ng delta x. Kasi equal divisions ang gagawin natin for both regions. So, dito sa, kailangan ng I? Kailangan dito. I kaya? Hindi, gawin mo na ganito, 1 over n yung thickness ng lahat, di ba? Opo. So, yan, 1 over n. So, iwan mo lang siya. Delta x is 1 over n. Ngayon, yung subdivision, yung gawin kasi natin, di ba, kung delta x yung yung 1 over n yung isang subdivision, ilang subdivisions na 1 over n from 0 to 1? So, there will be n. Opo. Tapos nandito sa kabila, 2n. 2n. Tapos ang mangyayari, so yun yung dyan, yun yung trick dyan. Yung limits ng summation mag-iiba dun sa left-hand side. So, dito, para yung sa right portion, ano mag-iba? 2n, okay. Ano ba? Hindi, yung sa right portion, yung green mo. Opo, n lang. Pero sa left ko, 2n. N lang. 2n. Tapos yung ang mangyayari, yung parameterization mo, magkaiba for xi. Gagawin mo siyang sum from, yung left-hand side, yung sum mo is sum from I equals 1 to 2n. Yung right-hand side, sum from I equals 1 to n. In that way, lahat sila
may pare-parehong thickness. Yun. Kasi pag hindi mo ginawa yon, pwedeng magkakaiba sila ng thickness, di ba? And xi, pareho rin natin po yung xi. So, ano ba siya? Hindi na sila magpapareho kasi circumscribed yung ano eh. Nga na ba? Ka-inscribe silang pareho, di ba? Labo. So for example, yung x doon sa left-hand side mo, yung x1 is going to be negative 2. Yung x2 is negative 2 plus 1 over n. x3 is and so on. Yun nga mo. So, negative 2 plus, so, ilan ba to? 1, 1, 2, So 3, 5, 6, 7, 8. So, kung 8 dito, ilan ba yung step na? 2 plus 1 half. So, 2 plus, wait, 8. So, dapat 1 half, 4 over 8. So, dito sa next, 2 plus 8 over, okay. 4i over actually ano yan eh, tingnan tingnan mo yung delta x. over 2. Yung first term is 2 plus delta x. Yung yun yung x2. Negative 2 pala. Hindi, sulat ko. x1 is negative 2. Gusto natin x1 is negative 2. x2, and then huwag mo munang lagyan ng ano yan. x1 is negative 2. x2 is negative 2 plus delta x. Okay. So, ito ba yung x3 equals 2 delta x? So on. Okay, therefore xi oo. negative 2 plus 2. 2, so that's I over N. No? Okay, so tapos so I over n, ngayon, so I minus 1, no? So when I equals 1, negative 2. Tapos yung I natin runs from, Runs so from comma, I. I equals 1, 2. So ilang 1 over n yan? 1, 1, 2. So, yes, N. N ba? Hindi pwedeng n. Pag n lang yan, hihinto yan sa gitna. 1, 2, wait. So, I1 hanggang saan ba siya? Dito, X8 siya. Mhm. Ano ba to? 1 over N. Dito, 1 at 2. Dito. So, So, ano ba siya? so dapat hihinto yan sa 2n. Na. So, plus 1. Solve ko nga. So, I mean yung I will run from 1 to 2n. Tingnan mo. 2n minus 1. Okay, so negative 2. In the limit as n approaches infinity, ano mangyayari? Kung 2n, negative 2 plus 2, ayun, minus 1n. 0. Tapos nandito rin. Diba? Tama. We get 0. So So, dapat talaga 2n yan. maging 0 lang. Okay, so 2. Tama. So, ngayon mas systematic dapat yung pag-ano. Okay, ngayon, that's for the region. So mangyayari, using those expressions, you can set up the integral from negative 2 to 0. Ngayon, yung 0 to 1, ano naman yung delta x is still 1 over n. xi equal to, ano mo?
negative 2 plus n. Unto 2n. For green region. So, for ano ba? For 0 to, wait. Kasama ba yung 0? Yes, kasama. Anyway, Yeah. 0 to 1. X I is equal to 0. So, wala naman yun. Plus. And, tama ba? Okay, So, ngayon, when I is equal to 1, tama no? Nasa inscribed siya tama, nagsisimula po sa siya. loob. So, nagsisimula siya sa 1 over n, which is inside. Okay, so, tama na yan. Xi equals I over n. Tapos, I runs from, So, dapat, I run from 1. 1 to n? No. n lang. N lang po nga po, no? So, nagdodoble-doble. Hmm. Yan, So, nagdoble yan kasi gusto na gusto natin yung rectangles natin same thickness eh. so next step, fxi equals 4 minus negative 2 plus daming mo na. Anyway, pagkatapos na to, iyan na Tapos gumamit kasi yung subscript to region A sub n Roman numeral 1 or A sub n left. Pwedeng A sub n L. Para alam natin na to the left. this abomination times yung ano na, no? 1 over, no, 2n. Yun. Yung makalimutan. Mm-hmm. Okay. So meron tayong A sub n left. Yung A sub n right, iset up mo na rin. Ito muna. Kaya mo, expand ko lang to. Mamaya na yan. Iwan mo muna yan. Mamaya ka na mag-expand at mag-simplify. Ang importante, yeah. Ang importante dyan ay may expressions ka na for the area to the left. Ngayon, yung xi for Ito. yung area to the right. Alam mo. So, ano ko lang ng konti. Simplify ko lang. Four minus dito is negative 2 minus 1 n plus I over n. Ayan, squared. Tapos area n right. Mm-hmm. No? Mag-new ano ka na. Kasi ibang sum yan eh. SIL. Zero. So I over n. 0. So Teka. F To the right. So when I is equal to 1, okay, tama. So sum from I equals 1
to n. Yeah. So pag tingnan mo, yung expression na yan, lahat if you combine a sub n L and a sub n R, that's yung sum ng rectangles. Opo. Diba? Pinarametize lang natin na magkaiba na ibang kasi mahirap gawin siya sa single sum eh. Okay, so just use the math on this And one. yeah, and the other reason is tapos yung isa pa, another thing to note. Tingnan mo yung maswerte tayo na double lang yung region from -2 to 0 at yung 0 to 1. Yung -2 to 0 is just twice the length of 0 to 1. Kasi kaya possible yung ganyang parameterization. Mga po na. So, kung over, wala na. So kung halimbawa, what if yung region mo ay negative pi to 0 and then 0 to 1? So, may kasama rin po to. Hindi, kasama pala to. Ito pala yung Hindi, I mean, ibang function na may ganyang na similar yung behavior. Kung instead of -2 dyan, naging negative pi yan, yung subdivision yung equal subdivisions mahirap nang gawin. Opo. So, dito pwede siyang divide lang by 2. Okay, so solve ko naman po. Okay. Teka, pwedeng i-set up, wag mo muna i-simplify. Wag muna. Set up the integral for this region at evaluate mo na. So sa baba. So yung set up the integral ay yung gagamitin natin yung definite integral para alam natin kung ano yung ni-expect na sagot. So it's from -2 to 1 Tapos ito nga po na. of 4 minus x squared dx. Ano ba? Okay, so let's integrate that. So 4 minus 1/3 minus 4 times -2 minus negative minus -8 over 3, no? Which gives us ano yung nakuha mong area? 9. Wait. Parang wala po itong mga summation na from 1 to 2n. Ano ba yung may extra formula po dun? Para sa Hindi, ang mangyayari yan, lahat ng ganito. Sige, ipakita ko yun, no? Yung, paano mo ano yung sum ng share ko mo yung screen ko. And then I have to go kasi ito yung bathroom thing. Okay, ito. Tingnan mo yung yung sum from I equals 1 to 2n of I square. Ngayon, let's see. Gusto natin i-reparameterize yan na
Kasi ang alam natin, di ba, pagka I equals, ay hindi, ito muna. Yung sum from I equals 1 to n of I square, ano yan? Yun nga po, yung That's n plus 1 times 2n 2n plus 1 over 6. divided by 6. So dito, dapat magiging 2n 2n plus 1, 2 times 2n plus 1. Wow. So, na-replace lang po yung 2n by, ay yung n by 2n. That's it. Oo. Na pala mo. Okay. So, yung n po, Kasi pwede 'di pa ba, na. 'di ba ang ginagawa natin pagka ini-evaluate tayo, substitute n equals something. Dito, substitute, replace n by 2n. Opo. Okay? Anyway, I have to go kasi tawag ng kalikasan talaga. Opo. Tatapos ko na lang po ng practice. Ayan. So pagkatapos yan, tap, tapos pati, ano yan eh, alam mo na tama yung ginawa mo kapag nag-match yung sagot mo sa value ng definite integral. Yung Opo. ginawa natin. Kaya ano yan eh, kaya mahirap siya for the first encounter. Itong, kasi yung mga students, walang maasahan na previous knowledge. Opo. So, mahirap i-check na dapat, alam ko from calculus already na ang sagot dito dapat ganito. So, pag hindi nag-match, okay, may problema ako sa pag-parameterize. Or may problema ako somewhere. Opo. Kaya usually mga ano eh, kaya usually may previous experience ka with additional math eh. Kasi pag wala, ang hirap i-ano niyan. Opo. Okay? Anyway, we'll stop here. And so next Thursday, mag-extend lang tayo hanggang 6 para mabawi natin yung 15 minutes today. Opo. Okay? So see you on Sunday for physics. Bye-bye. Okay po. Okay, continue. Four. Ha? Yung papa mo sir. Pwede. Yan. Okay, so, ano ko na pala? Copy, paste.
All you understand now it's such a long time. Because the use of trying, all you get is relying on short and way. And so, oh no! Uh-oh. I'll do it again.
True, true. Negative. Oh no, man. That's cool. 1 over. Yep, yep. Flip. 1 over 3. Lim. Oh no, man. More totals has been compare. It's gonna be 8 minus 2 over 3. And you, friend, are 4 minus 7 minutes. Tick, 1 minus. What is it? Lim. Ooh, just equal to 11 over. No. Copy yours very fast. Oh yeah. Mm, yeah. Then, finally, in the uppers. Gosh, 8 and what the 8 5 minutes square.
Gonna copy this. Wow, it's nice. Nice. Bye.